At balitang Pangulo, balitang Bongbong Marcos kung saan magkikita kami next week. Yeah, yeah, yeah! Okay, magkikita kami ni next week ng Pangulo. Kasama ko dyan. Nandiyan ba si JDB? Kasama ko si JDB. Kasama ko si JDB next week. Marami kami. Magkikita-kita kami sa next week. Hindi natin pwede sabihin para ang oras. Siyempre, magkikita kami. Kasama ko si JDB at iba't iba pa. Iba't iba pang mga kaibigan natin, mga kapatid natin. Kita-kita tol next week kasama ang siyempre, secret. Sabi kasi sa akin, may tumawag sa akin, Malacanang, gusto ko daw makita ng uncle mo. Bakit? Ang ganda daw ng kanta mo eh. Napakinggan niya. Really? Oo. Nabola mo na naman yung uncle mo. Binola mo na naman. Gusto ko makita. Busy ako eh. Pagbigyan mo na! Sabi ko, may family day ako eh. Busy ako eh. Sige na, pagbigyan mo na. Tapos yan, wag mo nang kausapin uli. Ay ko, sige. Kailan ba yan? Sige. Schedule ko pero try ko pa rin kung makakapunta ako. Sabi ko, bakit ba? Ano po problema? Nakita ko kasi, Tolnyolo. Umiiyak dito. Tapos narinig ko yung kanta mo pinapakinggan, umiiyak. Ang ganun. Parang engot pala yan eh. Parang engot eh. Ang tapang kay Digong umiiyak sa kanta, engot eh. Okay, Uncle, magkita tayo next week. Babalita ko kayo. Naka-live tayo dyan. Ay, bawal pala mag-live. Naka-record. Okay, pasok, Uncle! To be here and to receive the Secretary of the Department of Defense of the United States. Patay na naman ng mga DDS neto, ng mga China, mga pro-China. Tapos na naman kayo. Time is space warp. Ngayon din, okay na ba? Nag-deploy na naman sila ng isang typhoon. 3 na ang typhoon dito. Sakop buong Pilipinas. Ayan po, nakipag-meeting po ang ating Pangulo sa Secretary of Defense, Pete Hegseth. Hegseth. Nakipag-meeting po ang ating Pangulo kay Pete Hegseth. Hegseth. Yan. Patay na. Secretary Pete Hegseth. Hegseth. For his visit to the Philippines. We are your visit to the region, and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop, is a very strong indication and sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together. Alam mo si BBM, mas maganda pa si BBM mag-i-English eh. Alam mo sa totoo lang, real talk nahihirapan siya mag-Tagalog kasi alam niyo naman yung lahi namin. Lahi kami ng, we are fluent in speaking an international language. So, when it comes to speaking a local dialect, we are hard, it's very hard for us in converting our tongue to this local language. So, as you can see, our beloved president have a hard time
dealing in our local language because we are used to it, you know? You know what I'm saying? To maintain the peace in the Indo-Pacific region within the South China Sea. And I know that the work that we will do in the time that you have here, brief as it is, in the time that you have here in the Philippines, will Oh, yan sabi ni BBM. Salamat naman at bumisita ka sa Philippines. May nakahanda na kaming 3 babae dyan, rare species. Yan sabi ni BBM. May nakahanda na kaming 3 babae, rare species. Nakuha namin sa kabundukan. Alam ko, paborito mo ang mga ganyang bagay. Kilala nyo ba si Tom Kitty? Mata niya ay mapula parati. Anak din ng Demon Duterte, kaya parehas lang ng ugali. Spoiled sa luho, kadiri. Hindi, sabi pala, mali. Parang mali yung natin, translator, Mali yung tinuturo mo sa akin dito, Hoy! Lintik na computer to, mali yung tinuturo. Sabi niya, kinagagalak daw ang pagbisita at mapag-uusapan ang South China Sea o West Philippine Sea. Mali yung tinuturo ng translator, Sir Christian, pasensya na, Sir Christian, Loud Chico. will be extremely productive and very, very important for as we chart our way into the future, considering how complicated geopolitics has become. But nonetheless, before we get to that, let me just welcome you, Mr. Secretary, to the Philippines. And So mali na naman. Sorry po, mga DDS. Hindi na umubra na naman ang pro-China propaganda nyo. Na si BBM at si Trump nagkatablahan. Mali na naman kayo. Sorry mga DDS, hindi na uubra yan Hindi na uubra. Siya sabihin nyo, sabi ni Roque, presidente na si Trump, ayaw niya sa bangag. Ba't nagpunta ba dito si Pete Hegseth? Okay? Pete Hegseth. Okay? If you don't want to be your cell phone to be heard by everyone else in the room, you must wear a Pete Hegseth. Stupid. I'm just a little bit sorry to see that having looked at your schedule that you won't see much of the Philippines except the inside of your hotel room and some offices. Perhaps later you'll be able to do more. The Secretary Gilbert was a little worried because we were anticipating that you would join the troops in their PT training and go on a run, and he was worried that he might have to keep up. So, It's true. Manang-mana talaga sa akin, no? Palabiro. Manang-mana ako dyan, Palabiro, di ba? Isang joke pa lang yun, tumawa na lahat. Isang joke pa lang yun. Tumawa na lahat. Manang-mana we have prepared proxies for you, Mr. Secretary. Sabi nito, bastos to si Wilfredo, your English is good but we need cash. US know who are pro-China and are pro-Filipinos. Hayop ka, ikaw rin, parehas lang tayo Once again, thank you for your visit and welcome to the Philippines. Well, Mr. President, it is an honor. Thank you very much. I had just a few minutes ago to our president, President Trump, who sends his regards to you as well. Sabi niya, anong sabi? Sabi ni Trump, kamusta? Inuman daw. Patay na. Paano na kayo mga DDS? Paano na kayo? Sabi ni Pete Hegseth, Mr. Trump saying also our regards for you and we have some drink and wine. Patay na kayo mga DDS. Kala ko ba masama ang BBM at Trump administration magkasalungat. Tanga pala kayo dun
thinks very fondly of this great country, is very committed to the alliance that we have, to the Oh, very committed to the alliance what we have. Okay, the mutual defense treaty, as they say. Patay na naman kayo. friendship that we have, the cooperation that we have, and he and I both want to express the ironclad commitment we are. Oh my God! Tito Noy Noy. Grabe si Philip. Walang sustento, pero kandidato. Tito Noy Noy, no? Lintek, punta kay Chris Aquino. Ang layo. Layo ng nilaktaw ah. Napunta kay Chris Aquino, bigla naging Tito Noy Noy ah. Ang layo. Napunta kay Chris Aquino. Narinig nyo? Oh. Ha? Oy, Reviton oh. Reviton, bitter lang sila kay BBM tapos DDC ang umiyak. Hop! Local money. Ako ay Pilipino. Handa, awit. Salamat, Reviton. Ayan ang sinabi po ng ating ni Pig Headset. Sabi niya, ironclad. Ano ba ibig sabihin nun? Putik, matibay na ma-relationship yon, boy. Hindi basta-basta matitinag yon, boy. Ironclad yun eh. Oh, isa pa. Napunta kasi kay Chris Aquino, lintik na yan eh. And he and I both want to express the ironclad commitment we have. Ironclad commitment, man. Miski kayo ng jowa mo, wala kayong ironclad eh. Di ba? Diba? Ironclad, man. Gano'ng katibay yun? Parang Yuri's Revenge nyo, tsaka Red Alert, ironclad. Defense yun eh. Pan-defense mo yun sa base mo, ironclad. Teko. Samantalang kayo ng jowa mo, huling noon nyo, Iron Man. Diba? Tapos hindi nyo napanood. Gando kayo sa tuktok ng sinihan kung ano-ano ginagawa nyo. Lintik! Basta umiyak na siya, ganda droga sa longganía, empleyado niya lulong pala. Biro mo aircon yung sinihan, lumabas kayo, pawisan. Ano ba yan? Mga adiktos din pala. Tatay ko pinakulong mo, iyak. Tatay ko pinakulong mo, iyak. Tatay mo huwing abo, iyak. Tatay mo huwing abo, iyak. Oh, di ba? Ironclad, man. To the Mutual Defense Treaty and to the partnership, economically, militarily, which our staffs have worked on diligently for weeks and weeks and months. There is a very real... Oh, kita mo, economically, militarily. Oh, kita mo, ibig sabihin sa economics, ironclad. Sa military, ironclad. Ibig sabihin, magandang relasyon Pilipinas-Amerika. Magugustuhin na natin yung Amerika, di ba? Diba? Relasyon ng Amerika, tignan mo naman yung China, pagtapos tayo pakinabagan ng 6 na taon, tinapon tayo ng parang basa, tapos ngayon binabangga, pinutulan pa tayo ng daliri ng sundalo. How could you? Diba? reason why our first trip and our first visit is here to visit you in your great country. Oh, kita mo ha, first visit, Philippines. Our great country. Patay. Samantalang dati, tayo, tuta tayo ng China. Utang China. Kinuha yung West Philippine Sea. Binalangya. Yung mga coral sa West Philippine Sea. Sige lang. Sirain nyo ng sirain. Utu-utu naman si Digong. Sabi ni Xi Jinping. Sige, tambakan nyo yan. Tambakan nyo ng base. Duwag yung presidente. Tinakot ko lang, sabi ko lang, wag mo subukan. Masisira ang buhay mo. Yun. Ngayon, napanood ng China to, manginginig na naman ang betlog niya.
Siyempre, unahan na po natin ang sasabihin ng mga DDS. Yung pag in-interview pa sa Malacanang, pinakita pa yung Secretary of Defense, talagang inaamo nila ng China, gera na. Tanga! Gera na. Gera. O, tignan mo nga nangyari sa Taiwan. O, nasang gera. Tanga ka pala eh. Gera. Eh, kung magkagera, ayaw mo. Mamatay ka para sa bansa mo, normal yun. Eh, kung magkagera, it is what it is. Kesera-sera. Diba? At least, in the future, meron pang tatayo ang lupa ang ating salinlay. Diba? Yan ang sabi ni Dr. Jose Rizal eh. Takot na takot kayong, yung sila nga eh, ayaw man nilang lumaban sa mga Kastila, Amerikano, Hapon, ginawa nila. Para saan? Para sa bayan. Ikaw takot na takot ka? Bobo pala ka eh. Diba? Ang usapang gera, hindi na bago sa dugo natin yan. Ang usapang digmaan, hindi na bago sa atin yan. Kung sakasakaling, wag naman po dumating. Kung sakasakaling dumating, sino magtatanggol dito? Sino tatanggol sa atin? Eh di tayo Pilipino, bobo pala ka eh. Pero mo ngayon lang tayo nakakita niyan, yung mga makapili tong hayop na to. Dati hindi mo pwede mabanggit niya, kundi patay ka. Ngayon, modernong panahon, nakikita mo na ang modernong makapili. Biro mo, nagsiseminar sa China, mga pusang amang to. Alam nga naman mag-seminar ka sa China. Tuturuan ka ng China paano maging Amerikano. Bobo pala ka itong mga to eh. Mag-seminar ka sa China, ano ba tuturo ng China? Eh di kultura ng China. Taka-taka pala kayo, alam man turo doon, kultura ng Hapon. Mga taksil kayo sa bayan, nalik sa betlog. And yes, this morning, I did PT with some of your troops. They are in great shape, as are our troops, so that's good. So yes, we will be spending time meeting with you and your defense minister and your team, but also meeting with a lot of our troops that are here in a meaningful military-to-military cooperation, which we have great interest in expanding even more where it is mutually beneficial, which is critically important. Because as we've talked about, peace through strength is a very real thing. Deterrence is necessary around the world, but specifically in this region, in your country, considering the threats from the Communist Chinese. Oh! Patay na kayo! Including the threats from the Communist Chinese. Sino ang mahal ni Digong? Communist Chinese. Kanino galit ang mga DDS? Communist. Eh di ba galit din kayo sa China? Mother, father. Ano yan? Sa local lang kayo nagagalit na communist? Kay Franz Castro lang? Sa akbayan lang? Magalit din kayo sa communist China? Nag-seminar pa ba kayo? Di ba nag-seminar pa kayo sa mga communist? Ha? Sino ngayon ang communist? Kapag nag-seminar ka sa communist, anong isituro sa'yo? Eh di komunista, ay tanga! Nataring ang attorney, paborito ni Andrew E., Zoraida, tanga ka! Pagdating sa Kongreso, ano po yan? Pinipilit niyang takpan yung ngipin niya. Ayaw pa, ano pa yan? Ano pa? Ano pa? Stupid. Tanga ka. Stupid. Hoy, Sir Alex Gatchiterena!
Concern lang ako, mister, sa health mo, stop vape. Hindi po vape yan, ano lang yan, fog machine. Salamat, Sir Alex Garza-Serena. Ano ba yung Hong Kong natin? Hong Kong. Hong Kong. Kong, hey. Fuck you. Thank you, Sir Alex. Diba? Oh. Komunista ang China. Nagsiseminar kayo. Talipandas pala kayo eh. And that friends need to stand shoulder to shoulder Oh. to deter conflict. Teka, lupit ng sinabi ha. Tayo, touch by touch. Shoulder to shoulder. Ayos! Kita mo naman yung relasyon ng Pilipinas ha. Shoulder to shoulder. Ang lupet. Parang kanta to. Niloloko tayo nito ni Hegset eh. Kanina ka pa ha. Parang dinadaan mo kami na sa kanta ha. Hegset! Kanina Ironclad. Red alert yun eh. Tapos shoulder to shoulder, touch by touch yan eh. Niloloko na tayo nito eh. Ha? Niloloko mo na ba kami, Hegset? Balikatan. Okay. Kala ko niloloko na tayo, pare. Banusin eh. Shoulder to shoulder eh. Oh, mamaya, alam ko ibabarat nito ulit through the years. Through the years na yan, oh. Mr. President, I want to thank you through the years. Through the years, you never had a doubt. He always worth it out. Learn what love's about. Loving you through the years. Umayos ka, Hegset, ha? Umayos ka na, Hegset, ha? Lalabang kita. Lalabang kita, ha? Hegset, umayos ka, ha? Minsan may naiiwan pantutol, eh, ha? To ensure that there's free navigation, whether you call it the South China Sea or the West Philippine Sea, we recognize. Butik, nakakahiya naman to. Nakakahiya po tayo. Biro mo, Amerikano, tinatawag na West Philippine Sea yung sa atin, ginagalang. Tapos tayo, walang West Philippine Sea. Ouch! 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 Mga Pilipino natin, sa Kongreso, walang West Philippine Sea. Pero yung Banyaga po, di ba? Nire-recognize ang West Philippine Sea. Putik, nakakahiya naman tayo mga Pilipino tayo. Nakakahiya. Recognize that your country has stand very firm in that location and in defense of your nation. So we are honored to be here. Our whole team is honored to be here to engage in even deeper conversations about partnership in detail. And thank you for your leadership in being a friend to the United States. We look forward to many more opportunities to work together. Thank you, Mr. Secretary. Well, being a friend to the United States is something that is inherent with most Filipinos, considering the relationship that we have had over 100 years. Kita mo, ano mo, relasyong Amerika-Pilipinas ay maganda talaga. Wala po talagang abuso. Kahit noon pa man, wala naman talagang abuso eh. Ang nag-abuso lang talaga sa atin ang matindi, Hapon. Boss Nyolo, beautiful, PMB fam, what's up? Boss Nyolo, inamon ni Salsarero Panero si Aimee magpa-DNA test. Sabi niya nung Itbulaga pa lang, anak ni Lacson yan, tingnan mo. Hawig sila ni Arsenio Lacson. Thank you, pare Bini Rod, Pornhub. Kapatid niya yan ni kapatid niya ni Kulaong, si Aimee. In various forums, and you are our only treaty partner, and have and continue to be the supporter for peace in this part of the world, and we have always understood the principle
that the greatest force for peace in this part of the world O yan ha, yan po. Thank you BBM, Mr. Hegset. Sana po ay magtuloy-tuloy pa magandang relasyon at ano nga po, ang latest update po diyan, meron na po tayo isa pang ironclad na ilalagay po yata sa Mindanao. Kumbaga meron ng Visayas, meron ng Luzon at meron ng Mindanao na kung sakasakali po may mangyari sa walang yang China, abusuhin talaga tayo, ay may nakaredy tayong depensa. Okay? Yan po ang update natin sa ating bagong Pilipinas. Okay, dito naman dumako tayo dito. Kaya nga. Wait. Nawala. Saan napunta yun? Kaya lang ha. Wait lang po. Nawala yung ano ko ha. Saan napunta yun? Ba't dito napasok? Saglit lang po, saglit. Kilala nyo ba si Song Kitty? Mata niya ay mapula parati. Anak din ng Demon Duterte, kaya parehas lang ng ugali. Spoiled sa luho, kadiri. Peke ang mukha niyan, kadiri. Ukay ang demonyo din, kadiri. Ang nanay niya ay bet ka, kadiri. Rollo, higupa, Maria Juana. Bogus na, pato ng dito. Adik pala, si Changi, kinistado na. Rollo, higupa, Eto na, dito tayo. Minamali pa po. Eto minamali pa po ng mga tatanga-tangang DDS ang pangyayari. Samantalang may arestado na. Eto na po, basahin ko lang sa inyo. Eto po ang trending na minamali nila. Pawang katotohanan lamang. Disregard kung pro or anti-Duterte. Tayo, wala daw pro or anti-Duterte, sabi ng Kumag. Pero nais ko lang linawin ang mga kumakalat na fake news. Fake news pa raw tayo. Sabi na sa mga OFW Qatar, tanga-tanga talaga itong mga to eh. Andun ako mismo sa venue. Okay, Z-Line Private Beach Resort. Nung nangyari ang paghuli sa mga sinasabing mga nadampot na mga Pilipino. Kaya kung may mga dapat paniwalaan, yung taong wala naman talaga sa venue or hindi nakita ang tunay na pangyayari. Ito yung sumusunod na fake information. Peki daw. March 27 nangyari ang panguhuli at hindi March 28. Walang rally o political demonstration na ginawa o naganap. Normal night swimming, picnic at family gathering lang ang ginawa. Kaya nga maraming bata rin nakasama ng mga magulang. Sinong magulang ba ang isinama ang mga anak nila kung alam nilang may rally sa pupuntahan nila? Bobo! Nasa video may anak! Bobo ka! Mamaya pe-play natin yung video. May bata doon. Tanga-tanga ka. Ang daming ang bata eh. So kung may inimbitahan naman sa presinto na approximately 70 to 20 na katao, out of more less 150 estimated na mga Pilipinong pumunta doon sa resort, ay dahil sa nakita nilang sila naka-DDS shirts magkakaiwalay, which is normal naman sa mga umanga sa former president. Bobo. Yung mga kumakalat na mga photos about bring back PRRD, old photos na po yun. May video nga kami, tanga ka. Hindi photos. Video. Bobo ka. Na mga nakunan 2 weeks before itong nasabing panguhuli and not during the said night. And lastly, hindi totoong humingi ng tulong kay BBM itong mga nadampot. Kasi una, nakakulong sila at wala silang hawak ng mga cellphone. No chance for outside communication. Aba, nagmamalaki pa kayo. Nagmamalaki pa kayo. Gusto nyo, wag tulungan ng administrasyon. Gusto nyo ganon.
Gusto nyo wag tulungan. Gusto wag tulungan. Oh, pangalawa daw, DDS diehard ang mga yon, ba't hihingi ng tulong sa taong against sila? Aba, nagmamalaki! Nagmamalaki itong pusang aman to. So, ayaw nyong tulungan. Pangalawa, DDS diehard ang mga yon, ba't hihingi ng tulong against sa nga sa... sige! Gusto nyo yan, ha? Gusto nyo yan. Kasamaan nila to nag-rally. Kasamaan nila to eh. Gusto nyo iparating natin, wag nang tulungan. Makakarating. Tatawagan namin yung PCO mamaya. Po-forward namin to. Po-forward namin mamaya sa PCO to. Sige, makakarating. Wag kayong tulungan, ha? Good. 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 Walang problema. Gayunpaman, ako'y naniniwala na hindi nagkulang ang Philippine Embassy dito, Qatar, para magpaalala sa mga Pilipino kung ano ang mga pinagbabawal at tungkulin ng ating embahada na pangalagaan ng kapakanan ng ating mga kababayan sa iba't ibang bansa. So, tigilan po natin ang pagpapakalat ng fake news about sa nangyari dito noong Thursday night, March 27, 2025 at around 8:30 p.m. Dahil wala kayo sa actual na pangyayari at mismong venue. Ano man ang kahinatnan ng paglilinaw kung ito, handa akong makulong, mapalabas lang ang katotohanan kesa makulong dahil sa kasinungalingan. At wala akong pagsisisiyan kasi I'm not Filipino for nothing. Ay pusang ama ka. Meron ka pang wala munang BBM tsaka Duterte ngayon. Puti ka, DDS ka pala, hayop ka eh. Basta umiyak na siya, grada droga sa logania, empleyado niya lulong pala, mga adiktos din pala. Tatay ko Kita niyo yung umpisa niya, may padrama pa oh. Disregard daw, pro or anti-Duterte. Biglang sa dulo, I am not Filipino for nothing. Pusang ama ka pala eh. Binobola mo lang kami. Hoy Bernadette, Taneo, Singapore ba yan? Ha? Singapore. Thank you. Singapore. Thank you. Ayan pa lumalabas. Ayaw humingi ng tulong. Di pagbibigyan, wag daw po silang tulungan. Wag daw po silang tulungan. Di pagbibigyan natin, sabihin natin sa PCO, kaya sa Malacanang. Wag daw tulungan. Wish granted. Hoy, Sir Renuel Jose, Pornhub. Thank you. Ayun, malinaw po ha, ayaw nilang magpatulong. Sabihin natin ngayon, wag silang tulungan. Makakarating yan. Makakarating. Wish granted. Eto, aminado sila kahit bawal dito sa Qatar at lalo na Ramadan sila, ayan na, sila mismo, eto kasama kahit bawal dito sa Qatar, sila alam nila sa sarili nila. At lalo na Ramadan sila, kundi ba naman bobo? Alam nila uli-ulit ko, isa pa, kahit bawal dito sa Qatar at lalo na Ramadan sila. Oy, maraming salamat si Sweet Sense local. Ako ay Pilipino, handa awit. Oy, Pichi Gulares, Australian, kangaroo. Nahirap na ito pinaggagawa ko
Ako nahihirapan sa pinaggagawa ko, ah. Ma'am Lane, ibayin mo nga, ikaw, gumawa ka ng ganyan, ikaw na lang lalabas ko, Apex. Galong ka, kangaroo. Pagod ako, ah. Ayan na, sabi nila, lalo na naman sila. Anong sabi? Walang nagpatinag sa supporters ni Tatay Digong. Ayan, oh. Oh, pang lemon with tea. Oy, Mamaris. Thank you, Mamaris. Mamaris Gasilos. Mayaman talaga to si Mamaris. Si Mamaris, ampunin mo na rin ako. Ang dami nang ampon sa akin. Pornab. Thank you. Pornab. Oh, ito na. Sinabi nila, wala daw magpapatinag sa kanila kahit bawal dito sa Qatar. Lalo na daw Ramadan, wala silang paki sa Ramadan. Ito ebidensya, oh. Wala silang paki sa Ramadan. Hindi magpapatinag ang supporters ni Tatay Digong. In fairness, di pa kumpleto daw. Sa C-line kasi yan. Oh, saan to? C-line. Anong sabi nung isang tanga? Oh, anong sabi nung isang tanga? Saan? Oh, sa nauli. Oh. C-line. Bobo ka ba? Ako ba binabobo mo? Pinipegyos mo ko? Oh, eto sabi nung isang hungang ayaw magpatulong, C-line. Oh. Ano sabi nung isa? Oh. C-line. Ah! Para kang tanga ka. Oh, eto na. Sa C-line kasi yan. Ang kulit nito, pinipake news pa eh. Walang awa tong hayop na to eh. Medyo malayo sa city for respect na rin sa bansang at fasting sila. Kita mo? Oy, Mamulalain, thank you ha. Canadian dollar. One finger away makes asawa happy every day. Stupid. Ito chika lang, yung mga katrabaho ko, mapadirectors namin, ang laki ng respeto kay PRRD. At kilala siyang matapang at tagapagtanggol lalo na ng OFW, gawa ng ginawa niya sa Kuwait. Nakakaya ang ginawa nila kay PRRD. Nakilala tayo ngayon sa international na worst government in generation. Sabi mo yan, masaya ka na dyan. Na-compare tuloy tayo sa Sirangka. Based lang to sa sinabi ng ibang lahi kong trabaho. At for your information, ang mga ka-workmate ko is mga professional na talaga nanonood ng News International. Kaya talaga nangyari sa bansa natin. In your dreams. Alam mo, kayong mga OFW, ulitin ko to. Kayong mga OFW na alipin ni Digong, kayong mga OFW na alipin ni Digong, ayan na naman tayo eh. May mga umiiyak na OFW. Kayong mga OFW na umiiyak sa akin, alipin ba kayo ni Digong para umiyak kayo? Di ba hindi? Ba't kayo umiiyak? Ba't kayo umiiyak? Ang winawalang niya natin dito, yung OFW, yung mga nasa abroad na sumusuporta kay Digong, huwag kayong umiyak kayo, matatalino kayo. Hindi kayo bobo katulad ng mga to. Di ba? Ang dami kasing umiiyak sa atin. Huwag ko daw walang yain yung mga OFW. Ang sinasabi ko, walang ya ang mga sumusuportang OFW kay Digong. Oh. Kayong mga OFW na sumusuporta kay Digong, ha? Wala naman kasi kayo dito sa Pilipinas eh.
Hindi nyo ramdam ang buhay dito. Ha? Kaya wag nyo kaming tarantaduhin dito. Kami ang nakakaranas kung anong meron dito. At kami rin ang nakakaalam kung ano ang sitwasyon dito. Kayo, nakikinig lang kayo sa mga hayop na vlogger na may luga. Oh. Hoy, Inocencio Junior Lee, thank you. Oh. Wala kasi kayo dito, kayo mabuhay kayo dito ng ilang taon. Tingnan natin. Tsaka kayo magsalita. Eh, kayo nabubuhay lang kayo. Yung iba nga dyan, bawal ang YouTube. Bawal ang social media. Oh. Saan kayo mabubuhay? Paano nyo nalalaman? Oh, nagbi-VPN lang kayo. Oh. Kami dito, kumpleto kami. Paglabas namin, pupunta kami ng gobyerno. Oh, papasok kami ng trabaho. Hoy, Lilian Lovrera. Hello, Sir Nyoro. Ingat po palagi. Hong Kong. Kong, hey. Fuck you. Lilian Lovrera. Ano ba? Masagwa ba ako ngay Pacquiao? O sige na lang. Hong Kong dollars, may buhok sa kilikili. Diba? Tapos ngayon ayaw yung magpatulong. Kung ayaw yung magpatulong, pinipake news nyo pa yung mga OFW natin dyan na parang hindi naman all about rally. Gusto nyo yan. Kung ayaw magpatulong, okay. Pagbibigyan naman kayo eh. Pagbibigyan kayo kung ayaw nyo tulungan. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero